Good morning sa mga tupa ng ating Panginoon. Ayan. Pwede bang marinig yung amen ng mga Christians? Amen. So, this morning po, ang ating pong aaralin ay makita po natin sa 2 Timothy 2, 3, and 4. At medyo tayo po ay babanggit ng konti sa mga nangyayari po sa ating paligid. Pero hindi po tayo babanggit ng anumang pangalan o sinumang tao po. Basahin natin, 2 Timothy 2, 3, and 4. Wala pa. Ayan, sige. Hintayin natin. Bago nga po pala natin basahin yon, ay kinausap ko po si Irene kanina. Kasi di ba sa June 21 ay Father's Day na. No? Batiin yung mga fathers dyan sa gilid nyo. Ayan. Ayan. Sabi ko sa kanya, gumawa kaya tayo ng challenge. Mag-challenge yung mga anak, si Irene, si Carla, si Pia, at saka yung mga tatay nila. Challenge sila ng dance contest. Kaya lang hindi makasigaw ng amen si Ricky kasi nandun sa taas magtuturo. So, pero si Tolly nandyan. Ayan. Asa na ba si JR? Ayun, nakita ko. Ayan. So, ayan. Yun po yung gagawin natin. At bahala na po si Erin nung paano niya po yun. At ihanda na po natin yung ating mga video. At ayan. Okay? Kita ba? Nakita niyo ba? Medyo parang malabo sa akin eh. Chels, bakuhin mo kaya background. Sa malapit lang, pero sa malayo, malabo yan. Ha? Pwede na. So, habang binabasa ko po, tingnan nyo po sa harapan. Okay? Sabi po ng ikalawang Timoteo 2, 3, and 4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay tungkulin ng mga Kristiyano dito po sa mundo na ating ginagalawan. At ang ating pong sasagutin ay, alam po ba natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng ating pong tagapagligtas? Ang ganda nga po sana kung matapos nating maborn again, ay dumirekto na agad tayo sa langit. Wala na po pinakamasaya doon. Kaya lang hindi po tayo agad kinuha ni Lord at dinala doon sa langit. Kundi hinayaan niya na nandito pa tayo sa lupa. At ngayon, dahil nga po nandito pa tayo, ano po kaya yung dahilan kung bakit tayo po ay nandito pa at ano po kaya yung kanyang pinagagawa sa bawat isa sa atin? So yun po yung ating pong pag-uusapan. At bilang pasimula, gusto po nating sabihin, ito po ay general na salita, ang mga tao po sa ating bansa sa ngayon ay divided. Okay? At sa totoo lang, pati tayong mga Christian ay divided din. Ang dahilan po kaya tayo po ay divided ay dahil ang tao na ang ating pinapanigan at nakalimutan nating tayo po ay mga Christians. Ayoko na pong bumanggit ng mga tao o ng mga pamilya. Pero yun po yung dahilan. Meron pong mga Pilipino na
pumapanig sa ganitong pamilya, meron namang mga Pilipino na pumapanig sa ganitong pamilya, at meron pong mga Kristiyano din na ganon. At meron din pong mga Kristiyano na dahil po meron pong Kristiyano doon po sa isang sangay ng ating pong pamahalaan, ay minsan po nagkakahati-hati din po yung kanilang pananaw dahil yung iba may nakikitang ganito at yung iba naman ay wala. Kaya po, kung Christian po tayo, dapat po ay alamin natin kung ano po yung pinapagawa sa atin ng ating tagapagligtas. Kung bakit tayo po ay iniwan pa niya dito sa lupa. Yun po yung ating aalamin upang hindi po tayo madala ng kaguluhan sa ating paligid at makalimutan natin yung pinapagawa sa atin ng ating tagapagligtas. So pakisabi po sa inyong katabi. Okay? Huwag po kayo sa akin tumingin. Sa katabi po ninyo. Okay? Tingin kayo sa inyong katabi. Yan, yung iba sa akin pa rin nakatingin eh. No? Hamana po kayo ng katabi. At sabihin niyo po sa inyong katabi, alam mo ba yung pinapagawa sa atin ni Lord? Okay? So, tignan po natin ating pong simulan. Ano ang pinapagawa sa atin ng ating tagapagligtas? Ayon po sa ating text, tingnan niyo po, no? Tayo po ay sinabihan na wag po tayong maging abala doon sa bagay na walang kinalaman sa pagiging ano? Pagiging sundalo ni Lord. Now, hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na yung mga Kristiyano ay hindi po pwedeng kumandidato at maging mayor, gobernador, senator, president. Hindi po ibig sabihin yung bagay na yon. Kasi mabuti po kung mayroon pong mapupunta doon at mauupo. Ang gusto lang po nating sabihin, mga kapatid, ay kung Kristiyano ka at magnanais ka na ikaw ay malagay sa pwesto at maging lingkod bayan, gusto po natin ipaalala sa bawat isa na kapag nandun ka na, huwag kang makakalimot. Ayan, sabihin mo sa iyong katabi. Huwag sa akin, sa katabi nyo, huwag kang makakalimot. Pagka meron pong, alam nyo, dito po sa simbahan natin, meron tayong binibiro na mayor. Baka naaalala nyo yung, ewan ko si Michael yata ang tumawag ng mayora doon eh. Meron tayong tinatawag dito na mayora. Ayan. Huwag natin pong kakalimutan na kapag ka po nandun na tayo, at hindi lang po doon siguro sa ilawakan na natin, pwedeng tayo po ay negosyante na, pwedeng tayo po ay nasa medyo magandang posisyon doon sa kumpanya. Huwag nating kalimutan na kaya tayo naroon, ano po sabi ng Mateo 5, verse 13 hanggang 16. Okay, basahin po natin. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, nasan man po tayo? Nasa eskwelahan man, nasa trabaho, nasa pamahalaan, nasa mga kumpanya, negosyante man tayo, isang bagay po ang huwag nating kakalimutan. Amen? Ano po yun?
tayo ay asin at ilaw. Ang isang malungkot po, mga kapatid, ay alam po ng mga tao sa paligid natin na tayo po ay Christian. At alam natin na ang isang asin, ano po ang kanyang nagagawa? Nalalagyan niya ng lasa yung pagkain, nape-prevent niya yung mga isda at karne na mabulok, at minsan ay nakakagamot din siya. So, ganun po tayo mga kapatid. Meron po tayong silbi bilang isang Christian saan man tayo naroon. Amen? 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 Pero kung meron po tayong hindi tama na gagawin, yung ating pong effectiveness ay pwedeng mabawasan o pwede rin pong mawalan talaga siya ng bisa. Ang problema po, mga kapatid, kapag ka po nando na po tayo sa mga posisyon, lalo na po sa pamahalaan, ay minsan po talagang meron pong mga tukso. Lalo na doon sa mga pumasok sa politika na minsan humahawak sila ng mga pondo, humahawak sila ng kapangyarihan. Siyempre, yun po yung nagiging problema. Pero ang tandaan po natin, mga kapatid, di lang tayo asin, ilaw din tayo. So ang ilaw po, mga kapatid, ay ginagamit kapag ka po madilim. Amen? 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 So yung mga tao na wala pong pagkakilala sa Lord, malinaw po ang sabi po ng Isaiah, chapter 61, 62 po, na nandun po talaga sila sa darkness. At ikaw, kapatid, nung makilala mo si Lord, ikaw ay nasindihan, at kung nasaan ka, pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay ilaw doon. Amen? 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 Kung paano ka namumuhay, kung ano yung ugali mo, yung behavior mo, yung pakitungo mo, kapatid, ilaw yun doon. Ngayon, pag meron kang ginawa naman, kapatid, na hindi rin tama, syempre maapektuhan yung liwanag mo. Pwedeng umandap, pwedeng pumasyaw, katulad nung pinalitan natin nila Franz dito, no? Franz, aalala mo yun, hindi na siya maliwanag. Pwede. Pero mga kapatid, ang pinakamatindi doon is yung dapat na tumanglaw ay kailangan na rin tanglawan. Andyan pa ba tayo? Hello? Kasi yun po yung purpose ng Lord. Kaya saan man tayo, kapatid, ang sabi ni Lord sa atin, ikaw ay asin at ilaw doon. Ikaw ang asin sa iyong pamilya, ikaw ang asin sa iyong neighborhood, ikaw ang asin doon sa school, sa trabaho, ikaw ang asin. Lalo na kung ikaw ay nandoon sa pamahalaan, ikaw ang asin. Ngayon, ang problema, mga kapatid, ay ganito. Ano ang nangyayari sa mga Christians kapag sila po ay napunta na sa politika? Ang malungkot po, minsan ay nakakalimutan po nilang nandun sila para pigilan ang kabulukang mayroon sa politika. Nandun po sila, mga kapatid, para po maghatid ng liwanag doon sa kanilang mga kasamahan at doon sa mga staff nila. Nandun po sila para po magdala ng liwanag at kaliwanagan doon po kung saan sila nakalagay o nilagay ng ating Panginoon. Kaya pakiulit nyo sa inyong katabi, huwag makakalimot. Kasi yun po yung sakit minsan natin eh. Nakakalimot tayo. At marami pong mga bagay na pwede pong gamitin ng Panginoon para tayo makalimot. At ang pinaka makapangyarihang bagay na minsan nagiging daan para makalimot ang tao ay dalawang bagay po. Ang una ay ang kapangyarihan.
Sabihin niyo sa inyong katabi, kapangyarihan. Amen? Kapag ka po ang isang tao ay naging makapangyarihan, minsan po nakakalimot yun. Nakakalimutan niya na nandun siya, hindi po para pasunurin lang, ipasunod lang yung kanyang gusto, kundi nandun siya para tulungan yung mga tao. Yung kapangyarihan binigay sa kanya ay hindi po para sirain at wasakin yung mga tao, kundi para po tulungan yung mga tao. At maliban doon sa kapangyarihan, isa din po, mga kapatid, sa nagiging dahilan kaya ang tao nakakalimot ay pera. Diba, mayroon nga po tayong mga kwento na kung saan galing po siya sa mahirap, pero pagka po siya ay yumaman na, nakakalimutan niya na maging mabuti, maging mabait, maging matulungin. Nakakalimutan niya yung kanyang pinanggalingan. Pero pakasabi niyo sa inyong katabi, kilala natin ang ating Diyos. Amen? 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 So wag nating kakalimutan, mga kapatid, na ang Lord ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Amen? Ang Lord ang nagbigay sa iyo ng pera. At yung kapangyarihan at yung pera na binigay ng Lord sa iyo, kapatid, binigay yun ng Lord sa iyo para yung ilaw mo at yung asin mo ay magkaroon ng bisa kung saan ka nilagay ng Lord. Amen? 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 Hindi tayo binibigyan ng Lord, mga kapatid, para makalimot. Binibigyan tayo ng Lord para tayo maging effective dun sa pinagagawa niya sa atin. Amen? Hello? Hello? Kaya po, ito po ang ating tatandaan, mga kapatid. Sabi po ng, gusto ko lang pong sabihin na, bakit po yung ibang mga mananampalataya na napupunta na po doon sa lugar na kung saan may kapangyarihan at meron pong kaperahan, bakit po sila nakakalimot? Ayun na nga po, mga kapatid. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 and 16, sabi, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Mga kapatid, tayo po yung ilaw, tayo po yung asin. At ang sabi, kahit tayo nasa mundo, hindi na tayo pag-aari ng mundo. Amen? Amen? Ang problema lang po, si Satan, gagawa siya ng paraan para ikaw ay ibalik sa mundo. At gagamitin niya, kapatid, ang pera, gagamitin niya ang kapangyarihan. Kaya po, tulungan tayo ng Lord. Amen? Amen? Saan tayo tutulungan ng Lord? Na tayo po ay iligtas sa kasakiman. Tayo iligtas, mga kapatid, sa covetousness. Alam nyo, basahin po natin yung pong sinasabi ng Colossians. Chapter 3. Sabi po ng verse 5, I'm reading sa NASB, therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire. Pero hindi po yung tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin ay yung kasunod. And greed. At ang sabi, which amounts to idolatry. Nandyan pa ba tayo? Ang idolatry pala ay hindi po yung mga nakikita nating mga santo lamang. Ang idolatry pala ay hindi lang po, mga kapatid, yung pong nakikita natin na alala ko po si Dayan, nung bata pa po yan,
Wala pa si, si Eunice. Napadaan po kami dyan sa may, alam niyo sa may EDSA? Sa may Ortigas. Alam niyo yun? Sino nakakaalam nun? Nung napadaan kami doon, sabi ni Dayan, kasama pa naman namin noon si nanay, yung nanay ni Pastora. Mumu. Yan, Eunice, yung nagsabi ng nanay mo. Nung makita niya, yung rebulto doon ni Mary, na napakalaki, sabi niya, mumu. Ayan. Pagka po gano'n, huwag niyong tingnan yung katabi niyo at sabihin yung mumu, wag. Pero, yun po ang problema natin Ang akala lang natin, bilang mga Christians, yun lang ang idolatry. Pero mga kapatid, yung magkaroon ka ng greed o kasakiman o covetousness, ayun po pala idolatry din. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kung babalikan po natin yung pong pinag-aaralan, ito po yung problema ng mga nakakaranas po ng kapangyarihan, nakakaranas po ng kaperahan. Hindi nila napapansin na sila po ay nadadaig na ng greed, ng power, at nadadaig na po sila ng greed ng pera. Alam nyo, mga kapatid, pagka po kayo nakarinig ng mga politiko, kapag po minsan kasi bilang pastor, dito po sa Taguig, ay meron po mga politiko dito po sa barangay na kinakausap kami at kumukuha po ng aming simpatya. Nung una, yung po marinig mo po sa kanila, gusto po talaga nilang maglingkod. At natakot po sila talaga na magkakaroon po sila ng maraming pera na pwedeng gamitin o kaya ay kapangyarihan. Pero alam nyo, kapag ka po nakalimot po ang isang tao, nakakalimutan niya na yung kapangyarihan at yung pera ay para tumulong. Pero pagka po pinasok na ng greed, ano po ba ang tawag natin doon sa mas mapangit na salita? Kapag naging sakim at ganit. Yun po ang problema. Minsan po, kapag ka po nag-umpisa na po silang masilaw sa kapangyarihan, kahit ano po gagawin na nila para po manatili sa posisyon. Yun po. Hindi ko na po kailangan i-explain sa inyo kasi hindi lang po tayo tumatanaw sa nangyayari ngayon, kundi kahit bumalik tayo sa nakaraan. May mga tao na nasa kapangyarihan na dahil po gusto nilang manatili doon, lahat po ay ginawa nila para manatili doon. At minsan ay lumahantong pa sa pagkitil ng buhay. O minsan ay sama ng ugali. Yung pong mga nadadaig po ng greed naman ng pera. Noong una, takot po yan humawak ng pera. Ang pwede nga lang, iba yung humawak Pero mapapansin nyo, sa ating pong panahon ngayon, malalaman po natin, nakapakitignan nyo po yung katabi nyo at sabihin nyo, ang dami palang pera sa Pilipinas. Saan kayo nakakita? Bilyon na nanakaw. Hindi, ang dahil pera. Di ba? Kung pwede nga lang, paghati-hatian na lang Di ba? Yun po ang greed Ang greed, pag pumasok po yan sa tao, ang mangyayari po sa kanya, mangungupit yan. Sabihin nyo sa inyong katabi, mangungupit yan. Di ba? Pag sinabing nangupit, ibig sabihin, hindi kanya yon kinupit. Amen? Amen? Ayan, kaya po,
Bantayan natin. Alam nyo, sa Bible, meron pong ganyan. Sino po siya? Kilala nyo? Kilala nyo? Oh, si Judas po. Nagalit siya noong yung alabaster jar ay binasag at nilagay sa Panginoon. Sabi niya, ano yung pagsasayang na yan? Pag binenta natin yan, marami pa ang matutulungan. Ang ganda ng salita eh. Matutulungan. Ay, ang problema, kaya gusto niya na madagdagan yung pera doon sa kaban nung disciple, kinukupit pala niya. Ayun po ang problema. At alam nyo, yung mga taong nangungupit, pagka nakakupit yan, lumalakas ang loob niyan, at tumataas po yung kanyang hangarin, at dati yung daan lang, siya'y kinakabahan, susunod 1,000 na, medyo mayroong pang konting kaba at takot, pero susunod po, pagka po hindi tinigil, magiging 1,000,000. At yung 1,000,000, magiging 10,000,000, hanggang maging 100,000,000, at pag hindi po tumigil, hanggang maging bilyon. Pero mga kapatid, huwag tayo masyadong tumingin sa malayo at tumingin sa iba. Amen? Tignan natin ang ating sarili. Pag nakita ba natin ang ating kapitbahay, buti pa siya. Pag nakita natin yung mga magaganda yung mga gadget, sana all. Kamustahin natin ang ating puso. Amen? Amen? Ang isa pong pamatay ng greed, pakisabi sa inyong katabi ay, ano po? Contentment. Yung kung ano ang meron ka, matutunan mong masiyahan. Sabi nga po ni Pablo sa Pilipos 4:10, chapter 4, sabi niya doon, natutunan ko na yung kasaganahan, natutunan ko rin yung kahirapan. Naranasan ko na yung kasaganahan, naranasan ko yung kahirapan, at natutunan kong makontento alinmang kalagayan. Amen? 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 So kaya po mga kapatid, huwag tayong makalimot. Ano ang ating huwag kakalimutan? Tayo ay ilaw at asin. Amen? Amen? San man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, tandaan natin mga kapatid, nandun tayo para pigilan ang kabulukan, nandun po tayo mga kapatid, para po liwanagan yung nadidimlan. Amen? Amen? Kaya nga po, dapat ay lalo nating paliwanagin ang ating ilaw. Amen? Amen? Let your light shine that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So ano po yung magpapaliwanag po ng ating sabihin sa inyong katabi, gawa tayo ng maraming mabuti. Amen? Amen? Gawa tayo. Huwag tayong gagawa ng masama. Kasi pag yung masama ang ginawa natin, yung ilaw ay dumidilim. Ang ating gawin ay paramihin natin yung mabuti. At yung ilaw natin, liliwanag yun. Amen? Ngayon, siyempre, may problema yung ating bansa. Ano ang dapat na ginagawa ng mga Kristiyano? Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. Yan, puntahan po natin ito. Ano pong sabi ng 1 Timothy pala? Chapter 2, verse 1 hanggang 4. Sabi rito, first of all then, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men,
for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So ano po ang dapat ginagawa ng Kristiyano ngayon sa nangyayari sa ating bansa? Sabihin niyo sa inyong katabi, ano? Hello, ano po ang ginagawa dapat natin? Di ba? Sa totoo lang, lahat naman tayo, natingin tayo sa FB. Nanonood tayo ng balita. At pinipid tayo. Di ba? At yung iba, nire-repost pa nga natin. Pero again, mga kapatid, isang bagay ang dapat nating tandaan. Wala dapat tayong pinapanigan. Kung meron man tayong pinapanigan, ang papanigan natin yung katwiran at katotohanan. Kaya lang, mga kapatid, tandaan nyo, sino po ba ang nagsasaksak sa ating mga isip ng mga impormasyon? Tandaan nyo, mga kapatid, may mga biases po yung bawat isa. At kapag ka po, kapatid, na-feed yung bias mo, syempre, ang kasunod nun, may kakampihan ka na. At tandaan nyo, pag meron kang kinakampihan, minsan hindi mo makikita yung mali niya. Kaya ano ang mas tama? Ang tama, kapatid, ay hindi ka lang manalangin. Mag-intercede ka. Si Jesus po, nag-pray po siya. Alam niyo po yung prayer niya doon sa sa Bible, yung Matthew 26:39, sabi niya, Lord, Father, if it is not your will, Father, ito yung aking prayer, but not my will, but yours be done. So, kadalasan po tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, may pinagpe-pray tayo sa bansa natin. Amen po ba? Amen po ba? Ano nasabi natin? Naku, sana si ganyan ang Senate President. Naku, sana si ganyan. Andyan pa ba tayo? Yun po ang problema eh. Tapos, pagka tayo po ay nag-pray at pagkatapos yung pinag-pray natin, ay iba ang nangyari, hindi maganda pakiramdam natin. Lord, ba't gano'n? Ba't mo pinayagan yon? Tandaan nyo mga kapatid, pagka prayer ang pinag-usapan, hindi dapat yung kalooban natin na masusunod, kundi yung kalooban ni Lord. Ano ang sabi doon sa tinurong panalangin ng Panginoon? Thy kingdom come, thy will be done. So, pag nag-pray ka, kapatid, pinag-pray mo, kapatid, kung ano yung burden mo. Pero it does not mean na yung burden mo, yun ang will ng Lord. Kaya po, wag lang tayong manalangin, mag-intercede po tayo. At pag nag-intercede po tayo, mga kapatid, meron pong dalawang klase ng intercession eh. Kung kilala niyo po si David, di ba si David po ay mandirigma? Amen? At minsan, mas marami yung kalaban kaysa sa kanila. Amen? Nabasa niyo naman sa Bible na, Lord, ang dami nila. Patayin mo na lang. Nabasa niyo na yan? Nabasa niyo na yan? No, hindi po, dapat maging maingat po tayo pag nagpe-pray po tayo. Mamaya, yung ginagawa natin, Lord, salbahin niya. Anihin mo na rin. Hello? 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 Hindi. Alam niyo, pagka po intercession ang pinag-usapan, kilala niyo po si Moses? Di ba, sa Bible po, pagka binasa po natin, yung pong sinabi ng Exodus 32, 9-14, din natin basahin, medyo mahaba po kasi, 31 and 32, pati na po doon sa Numbers 14, 11 hanggang 20, doon nyo po makikita mga kapatid, kung paanong si Moses po,
nung pong ang kanyang mga kababayan ay nakagawa po ng napakatinding kasalanan. Ano po ang sabi niya kay Lord? Sinabi ba niyang parusahan niyo, Lord? Hello? Hello? Anong sabi niya? Patawarin niyo, Lord. Amen? Amen? Alam niyo, pag nanonood kayo ng balita, at doon sa balita ay nakikita niyo na talagang pinapasama ng mga nagbabalita yung tao na yon. At pagka nanood naman kayo sa mga FB, nakikita niyo kung paano pinupuri ng mga tao yung tao na yon. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng bias eh. Pero ano dapat natin ipag-pray? Ipag-pray natin, Lord. Yung will mo ang mangyari sa bansa namin. Huwag pong mangyari yung gusto ng mga tao ang mangyari yung gusto mo sa bansa namin. At Lord, patawarin mo kami. Bakit tayo hingi ng tawad? Kasi tandaan nyo, ang problema ng bansa natin ay idolatry. At tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, na ang greed ay idolatry. Greed sa power, greed sa pera, idolatry po yan. Meron nga po nagsabi na ang Pilipinas ang pinakamaraming relihiyon sa buong mundo. Totoo naman po. Marami. Kaya pagka tayo po ay nanonood na ng mga patalastas, ng mga balita, ng mga nasa short story sa FB, kapatid, bantayan mo yung sarili mo. Amen? 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 Ano po ang kalooban ng Lord na ipagpe-pray natin? Hindi kaguluhan, kundi kapayapaan. Amen? Amen? Anong gusto ng Lord pag-pray natin? Maligtas sila. Amen? Hello? Hello? So wala po tayong dapat kinakampihan. Wala po tayong dapat na pinapatronize. Ang atin ay, Lord, ano po ba ang will mo? Yun ang mangyari sa bansa namin. Alam nyo, isang bagay po ang, meron po nagsabi na, sino po, sabi, merong mga tao na may ganang kumain, pero walang makain. Meron bang ganon? Meron namang mga taong ang daming pagkain, walang ganang kumain. Ganun po ang intercession. Minsan, wala kang gana. Amen? Hello? May mga tao ba akong kausap? Di ba parang sa prayer meeting lang? Amen? Meron pong umattend ng prayer meeting yung mga youth kasi nga po nag-practice sila. Pero kitang-kita nila kung ilan lang talaga ang merong ganang manalangin. Pero mga kapatid, ang pananalangin ay wala sa gana. Ang pananalangin ay sinabi dito, binasa natin, na dapat tayong manalangin bilang isang Kristiyano. Amen? Amen? So bilang Kristiyano, mga kapatid, hindi mo kailangan magkaroon ng gana para mag-pray. Kasi pinapagawa yun ng Lord sa iyo. Amen? 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 Hello? Hello? So, kaya mga kapatid, wala na pong panahon na nangangailangan ng prayer ang bansa natin, kundi ngayon. Alam mo po yung nangyayari doon sa Senado, hindi lang naman po tayo libre doon. Kasi magiging apektado po tayo. Ano man ang mangyari doon, kahit po si Sarabel apektado. Baka ako, dumating ang panahon, mawala na ako. Paano po yung iba na naiwan dito? So kaya ngayon po tayo gumawa ng pananalangin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po tayo mayroong prayer marathon eh. At nakakagulat kasi dapat po yun, April gagawin. Pero bakit naging June 12?
Nagkaroon po tayo ng ibang mga activity, pero sinadya pala ng Lord para pagdating ng June 12, kasi ito yung panahon na kung saan kailangan talagang ang mga Kristiyano'y nananalangin. Amen? Amen? Pakisabi sa inyong katabi, wag po sa akin ha, sa katabi nyo, attend tayo doon. Amen? Ipopost po namin yung pong program. Gagawin ko pong my day ko, lalagay ko bawat oras kung sino. Punta po tayo at manalangin. Kailangan ng bansa natin ang panalangin. Amen? Amen? Meron pong gumawa na sabi niya, ganito ang kanilang goal. Kada isang oras, magpe-pray ng 5 minutes. Sabi niya, naku, parang mahaba ah. Yung iba naman po, mga kapatid, sabi niya, hindi, gawin na lang natin 3 minutes. Haba pa rin. Kada oras, ah. Hindi, gawin natin 1 minute na lang. Sobrang haba pa rin. O di 30 seconds, mahaba pa rin. Bakit? Kasi every hour, 30 seconds ka magpe-pray. E di ano gagawin natin? Hindi, wag na lang tayo mag-pray. At yun po yung ginagawa ng marami. Hindi na nagpe-pray. Wala na silang pakialam. Hello? 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 Hindi po pwedeng ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay walang pakialam. Kasi kung meron man pong talagang gumagawa po, mga kapatid, ng pakikialam, pero hindi po, yung pakikialam, hindi po yung posting natin sa FB, hello? Hindi po yun. Ang pakikialam po, mga kapatid, lumuhod tayo kay Lord at manalangin. Lord, maawa ka sa bansa namin. Huwag mong loobin na yung gusto ng sino mang tao ang mangyari, kundi Lord, yung will mo ang mangyari sa bansa namin. Amen? Amen? Kaya po, si Jesus nga, nung siya po ay, di ba, pinapako sa krus, ano po yung una niyang sinabi? Ano po? Di ba, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, pinapako na siya, pero sabi niya, patawarin. Tandaan niyo mga kapatid, pag-pray natin, huwag po tayong pumayag na tayo po'y malagyan ng galit nung ating mga napapanood. Dapat pagkaroon tayo ng mercy and compassion. Lord, tulungan mo siya. Lord, liwanagan mo yung kanyang pangunawa. Lord, tulungan mo siya. Hindi yung will niya ang gawin niya, kundi Lord, kung ano po yung makakabuti sa nation namin. Hindi po tayo magalit. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? Wag. Tandaan niyo po si Esteban, di ba binabato? Pero anong sabi niya? Panginoon, yung gumagawa nito sa akin, wag mong parusahan. Hello? 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 Kaya po, mga kapatid, wag po tayong manalangin ng parusa. Wag po tayong manalangin na merong mamatay, na merong ano. Ang panalangin po natin, Lord, iligtas mo yung bansa namin. Kaawaan mo, Lord, yung nasa mali. Makita nila at bumalik sila sa tama. Amen po ba yun? Amen po ba yun? At kung sakaling tayo po ay magkakakwentuhan, medyo hindi nga po ako naging aware kasi nagkakwentuhan kami doon sa North Signal. Pag tayo po ay nagkakwentuhan, gawin po natin yung ating po mga kwentuhan na bago tayo magtapos sa kwentuhan, mag-pray tayo. Hindi yung nagkwentuhan lang tayo. Kundi, mag-pray tayo, Lord. Nagkwentuhan kami. Hindi pa rin namin alam ang lahat-lahat, pero yung will mo pa rin ang mangyari sa bansa namin. Amen? Amen? Hello? Alam nyo,
Iyon po yung problema sa mga Kristiyano. Yan. May kinakampihan na. Sabihin mo sa yung katabi, huwag kang kumampi. Amen? Huwag. Wala ka dapat kakampihan. And by the way, madali naman pong malaman eh. Pagka po medyo yung parang yung gusto mo malaman kung sino kinakampihan niya, madali eh. Maririnig mo sa bibig niya. Mahuhuli mo sa salita niya. Kung sino yung pinapanigan niya. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po tayo dapat magkaroon ng bias. Kasi pagka ganun, malilihis po tayo sa truth. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon. Amen? At kung meron po tayong isa pang dapat na gawin, sabi po na Ephesians 4:15, i-confront po natin yung error at wrongdoing ng God's truth, pero with love. Alam nyo, pag-pray po natin, mga kapatid, na meron pong pumunta doon sa mga kasi sa Bible po, nung nagkamali na po si David, may Nathan na kumausap sa kanya. Tama po ba? Hello? Pag-pray po natin yon. Na kung meron man po tayong mga senators, meron po tayong president, meron po tayong mga nandun sa mga matataas na tungkulin na nakikita natin na mali, ipag-pray natin, Lord, magsugo ka ng Nathan sa kanila para sabihin sa kanila yung truth. Para yung error ay maituwid. Amen po ba? Amen po ba? Alam nyo, sa Bible po, mga kapatid, sinabihan tayo ni Lord sa Matthew 18 na pagka meron tayong nakikita nagkakasala, ano gagawin natin? Pakisabi nyo sa inyong katabi, pagchismisan natin. Yung ba ang sabi? Hello? Kita mo ba si ano? O nga, nakita ko nag-date sila eh. Ha? Ganun. Grabe naman. Hindi po, pagka po may nakita tayo na ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? Alam nyo, kaya minsan yung mga simbahan, tingnan nyo po yung paligid natin. Minsan po ang simbahan, kaya kumukonti yung miyembro. Kasi, simple lang tayo magchismisan. Kaya pagka meron pong dadating, at yung dadating na yun ay medyo may alam tayo, grabe yung mga mata natin, ang gano'n. Tapos, kung magkamusta pa tayo, parang nag-iimbestiga. Si Jesus nga, mga kapatid, may dinala sa kanya, di ba, na nangalo niya, ano sabi niya? Neither do I condemn you. Hello? Hello? Di ba, ang sabi nga niya, kung sino yung hindi nagkasala, siyang unang bumato. Tayo, kahit meron po tayong kasalanan sa Lord, namamato tayo. Hello? Tingnan nyo nga katabi nyo. Ilang beses mo ba akong binato? Tanungin mo nga. Ilang beses ka ng bato? Tanungin mo siya. Hindi, sa totoo lang mga kapatid. Ano po ang sabi ng Bible? Go to the right person. Hindi po dinaan, di ba? Hindi po pumunta sa bundok si Nathan at isinigaw, David, may kasalanan ka. Hindi siya pumunta. Hindi po dapat ginagawa yun sa media. Amen? Kaya mag-pray tayo. Kung kilala mo yung tao, go to the right person. Kung hindi mo kilala, at hindi mo naman pwedeng gamitin yung baka hindi mo rin alam kung titingnan ba niya yung comment mo, hindi, mag-pray ka, Lord, magpasugo ka ng Nathan sa kanya.
Amen? 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 Pero alam nyo, ang pinakamaganda, simulan natin sa ating pamilya. Amen? Amen? Hello? Simulan natin. Kung alam natin na dapat siyang dumalo, tapos hindi siya dumadalo, huwag tayong matakot, sabihin natin sa kanya. Alam mo, absent ka eh. Paano kung dumating ang Lord, absent ka? Alam mo ba kung saan ka pupulutin? Oh, mga kapatid, ang pagdalo ng church faithfully ay isang sign na, di ba, pag ganito, kapag ka ikaw ay nakukonvict na huwag kang umattend, ayos pa yung puso mo. Pero pagka yung hindi ka umaattend tapos wala kang nararamdaman, may problema na yun. Kaya po yun ang pag-pray natin. Pero ang tandaan natin mga kapatid, tulungan tayo ng Lord na hindi tayo nagja-judge. Tulungan tayo ng Lord na kapag may bumabalik, maramdaman nila na sila'y welcome. Hindi yung meron tayong mga curious at judgmental na mga mata. At kung meron talaga mga kapatid na kapatid, kausapin mo, pero na may pag-ibig. Amen? Amen? Hindi paghatol, may pag-ibig. Ano po ba ang sabi ni Lord? Love your neighbor as you love yourself. So kaya tulungan po tayo ni Lord kasi yun po yung bagay na kung saan ay nagkukulang na po sa iglesia ng ating Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, we are our brother's keeper. So, ibig sabihin mga kapatid, kung sila po ay nawala at kaya nga pinagpe-pray natin na bumalik, ibig sabihin, mag-pray din tayo. Nandiyan pa ba tayo? Mag-pray din tayo na kapag bumalik sila, maramdaman nilang welcome sila. Amen? Amen? Hello? Dapat po ganun. So, tapusin po natin dito sa ganitong Hindi ko na po tatapusin yung conclusion ko, kundi tapusin na lang po natin sa ganito. Kasi ako sa sarili ko po, mga kapatid, dalawang bagay po yung aking natutunan eh. Base po dito sa at doon din sa aking narinig. Dalawang bagay. Sino po dito yung may mga pinagdadaanan? Taas ang kamay. Okay. Alam nyo, kung meron po tayong pinagdadaanan, kadalasan po nagpe-pray tayo. Tama po ba? Pero meron pong mas the best. Worship. Nalulungkot ka, mag-worship ka. Wala kang pera, mag-worship ka. Nag-aaway kayo ng pamilya, mag-worship ka. May sakit ka, mag-worship ka. Mga kapatid, kapag tayo po ay nag-worship, gumagawa ang Lord sa ating sitwasyon. Hello? Hello? Gumagawa ang Lord. At pangalawang bagay, kapag ka po naman may nangyayari, maaring sa outreach natin o sa church natin sa main o kaya sa pamilya natin o kaya sa trabaho natin, isang bagay ang wag mong kalimutang gawin, mag-intercede ka. Pero yung pag-intercede mo, mga kapatid, hindi yung mamatay siya, mawala siya, hindi yung ganoon, kundi Lord, kaawaan mo siya. Kaawaan mo kami. Tulungan mo kami. Maranasan namin yung iyong awa, yung biyaya, Panginoon. Kaya ngayon pong oras na ito, mga kapatid, mamamanig po ako sa inyo. Kung meron po tayong pinagdadaanan, sumamba tayo kay Lord. Amen? Pwede po ba natin gawin? Tayo po tayong lahat.